Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po magbabalik Coach Oli, News PH. Huwag pong kakalimutan ha. O pag pasok nyo pa lang like po agad at sana mag-subscribe yung mga hindi ko pa po subscriber. Ito po ang ating magiging topic for today. Senador, nagpapataas lang ng presyo. Ito sinasabi ko eh. Pangalawa, tamba, may panawagan na ayaw ng kalaban. Parang ito si Tamba ay takot at nananawagan na. Huwag siyang kakalabanin or else. Yan po pag-uusapan po natin. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Dediretso na tayo agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, simulan natin. Kung talaga bang itong mga senador ay nagpapataas lang ng presyo. Nagbago na ang isip ni Senate President Chis Escudero sa proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naku, yan ang sinasabi sa atin eh. Alam nyo, ang dami ko natatanggap na mensahe at ang dami ko ring nababasa, no? Na hindi ito si Chis hindi natin malaman kung ano talaga ang karakas nito. Minsan waiter ni Lisa, minsan julalay ni Lisa, minsan ayaw ituloy ang impeachment, minsan ay parang dinidelay ang impeachment, tapos ngayon sabi nga ni Corina, nagbago na ng isip kung susundan natin ang kanyang mga sinasabi, tila nga may punto yung mga natatanggap nating balita na ito raw si Chis ay, at hindi lang si Chis, yung ibang mga senador ay may kanya-kanya ring agenda. No, yung iba nagpapataas lang daw ng presyo, yung iba tahimik kasi nakikiramdam. Alam nyo may mga pansariling interes no? Pero tingnan muna natin itong sitwasyon sa pagtuloy ng impeachment. Okay? Kung dati matigas siya na ito'y hindi dapat madaliin, ngayon isang motion lang, pwede na raw itong simulan. Kaya nga bigla-bigla di ba? Parang, teka muna, relax lang, kalma lang. Oo, bakit nyo kami bibirahin? Bakit nyo kami uutusan? Kayo, Tito Soto, sila, may banggaan na sila, di ba? Narinig nyo ba yung sagutan nila ni Tito Soto? May banggaan na sila ni Tito Soto. May banggaan din sila ni Tambaluslos. Yung mga bata niya, mga bata ni Tambaluslos, nag-aastang siga na inuutusan ng Senado. Ngayon, biglaan na lang. Diba? So, ano nangyari? Narito ang agenda report ni Hannah T. Sa gitna ng mga batikos at pressure sa Senado, mga panawagang litisin na si Vice President Sara Duterte. Secretary will please call the roll. Tila nagbubukas na ng pinto si Senate President Chis Escudero sa impeachment trial. Kung nooy iniiwan sa gantihan ng botohan ang concrete steps para rito, ngayon mas maliwanag na ang mensahe. Pwede nang umpisahan basta may magmumosyon. At yan na nga ang balak ng minority bloc sa plenaryo, 3 days bago matapos ang sesyon. Ito lang masasabi ko sa inyo. No? Huwag muna nating husgahan si Chis. Okay? Kasi posibleng sumusunod lang siya doon sa naaayon sa batas. No? Posible naman. At naiipit siya sa sitwasyon na nag-uumpugan. Pero hindi rin natin na maiiwasan na ito si Chis ay nagparamdam na gustong maging Senate President ulit incoming 20th Congress. Nasa 19th Congress pa rin naman tayo ngayon di ba? So, pumuposisyon yan. Posibleng nagpapalakas yan sa Duterte Block. Alam naman natin, karamihan sa Duterte Block ay haharangan tong impeachment, ayaw nilang matuloy. Hindi man lahat, pero marami sa kanila. So, parang ang lumalabas, bagamat ay ito'y tinatanggi ni Chis, sa iba, dinidelay ni Chis. Tapos ngayon biglang pumayag. Baka naman posibleng nagbabalanse lang si Chis. Huwag muna nating husgahan. Anyway, kung matutuloy ang impeachment, siya naman ang magiging siya pa rin ang, kasi nanumpa na siya kanina. At siyang tutugari ang
Senate President, kahit hindi po siya ang magiging, hindi pa natin sure kung ano mangyayari dito sa 20th Congress dahil may pagtatalo pa sila etong si Amy at saka si Tito Soto at siya ay gusto maging Senate President, no? Pero siya ang mag-handle nitong impeachment trial. So tingnan natin kung magiging patas nga naman si Cheese ay posibleng binabalanse lang niya yung sitwasyon para magkabilang panig walang masabi. Sa madaling salita, nasa gitna siya dahil siya ay magiging judge, no? Kasi ang mga senador ay magiging judge. Pero sa isang banda, hindi sila pwedeng, etong mga senador natin ay hindi pwedeng magkaroon ng kanilang panig dahil syempre ipalalabasin nila sa taong bayan na sila ay patas at sila ay huhusga ng naaayon sa ebidensya. Pero kahit anong explanation ng mga senador dyan, alam naman, that is public knowledge. Alam naman natin na boboto sila dahil sa party lines, no? Kung saan ang kanilang aliado. Obviously, alam na natin kung anong iboboto ni Bato at saka ni Bongo, di ba? Ganun din, alam na rin natin kung anong iboboto ni Senator Ontiveros. Di ba? Yung iba lang na nasa gitna, yun ang hindi pa natin malalaman. But definitely, in my opinion, hindi po matatalo dito si BP Sara. Kung matuloy man ang impeachment, hindi siya makukonvict. Mapapahiya ng todo-todo etong administrasyon ni Marcos dahil hinayaan niya matuloy itong impeachment. But in any case, andyan na po yan. At magkukonvene na po sa Wednesday. Pero wag pa tayong umasa dyan dahil mamaya lang ay magkakaroon pa po sila ng diskusyon. And definitely, I'm sure ipapasok nila ba to para ipahinto itong impeachment na to. Hindi ito aabuti ng 1 oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. We may have only 3 days. Ang arte ni itong tao na to. Ito si Risa, no? Tingnan niyo siya magsalita, no? Halatang pumuposisyon na. Tatakbo ito. Gusto niya siya ang maging standard bearer ng pink. Kaya ganito umasta to may pangarap to. Either president siguro at worst siguro sa kanyang pag-iisip maging vice president. Halata po. President or vice president ang gusto niya itong takbuhin. But 3 days is not nothing. Para kay Ontiveros, tapos na ang debate. Di na kailangan pang pagbotohan. Dapat lang gawin ito sang-ayon sa konstitusyon. Ma'am, yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Kung dapat ba daw yung pag-convene ng Senado o yung ibig sabihin kung itutuloy impeachment, definitely not. Bakit? Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang, yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Nakauntindi na. Definitely not. Kung optional ang pag-convene namin as an impeachment court, ibig sabihin, kung hindi itutuloy ang impeachment ni BP Sara at haharangin, labag ito sa batas. Wow. Risa, ang linis mo. Sumusunod ka sa batas. Ha? Alam nyo mga kababayan, alam ko balang araw, may lalabas na katotohanan kung si Risa nga ay sumusunod sa batas. Kasi paulit-ulit niyang sinasabi, tatandaan nyo to, mark my words. Lagi niyang sinasabi na siya ay sumusunod sa batas at ang
pagsunod sa batas ay dapat. Mark my words. Lalabas one day kung totoo ngang sumusunod sa batas si Risa o hindi. Kayo po mga nanonood dito, ang magpapatunay. Abangan po natin. Abangan po natin. Ha? Hindi pa po ito ang tamang panahon. Antay-antay lang po tayo. Good luck sa political ambitions mo, Risa Ontiveros. Kami pa, Senado. Kung sakaling idadaan nga sa botohan ng proseso, gaya ng malinaw na sabi ni Escudero, may kasangga raw ang minority. Mismong mga kasama namin sa majority na nag-on the record na payag sila or sasang-ayon sila na simulan na namin ang impeachment trial. Alam nyo, kung ako tatanungin, paulit-ulit ko po itong sinasabi. And kanina nabanggit ko lang sa SMNI, sa programa namin ng Banatero sa SMNI, na kung ako ay senador, boboto rin ako na ituloy ang impeachment. Bakit? Naniniwala ako, maraming ibubulgar si BP Sara na baho ng gobyerno. Una. Pangalawa, naniniwala ako, hindi matatalo si BP Sara. Pangatlo, gusto kong mapahiya yung mga yan. Impeach kayo, wala namang kayong ebidensya. Sana lang, sa tagal-tagal na diskusyon nyo dyan, sa pagkahaba-haba niyan, at sa lahat ng efforts na ginagawa ninyo, sana maglabas kayo ng ebidensya. Huwag lang chismis. Kasi ang dami nyo nang sinayang na oras, ang dami nyo nang sinayang na pera ng taong bayan, na to the point na even si Chanco sinasabi niya na nagkaroon ng bigayan sa Congress para lang pumirma ng impeachment, pera ng taong bayan yan. Tapos ang ipapakita nyo sa impeachment, chismis. Chismis ni Trillanes, chismis ni Castro, chismis ni Claire, o chismis ng kung sino-sino. We want forensic evidence, scientific evidence. We want physical evidence. Hindi yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Ako pwede kong sabihin, ikaw ang pumatay kay Jose Rizal. Puro kayo sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Wala naman kayo mapakitang. To the very least, don't tell us that you wasted our time, you wasted our money, at ang sasabihin nyo sa amin, chismis lang. Maglabas kayo ng ebidensya. Okay? Ngayon, balik tayo sa sinasabi namin kay Risa, kung sumusunod nga siya sa batas. Hindi po kami magsasalita nang hindi namin babackupan ng ebidensya. Wait lang po. Kayo po ang huhusga. Hindi po kami judge. Okay? Abangan nyo po yan. Kasi po nagpapaikot-ikot tayo dito eh. No? And posibleng even sila Marcos hinaharangan na itong impeachment. Posible. Kasi may lalabas. May ilalabas si BP Sara patungkol sa kanila. Gaya nga nasabi ni BP Sara, mas maganda nga, gusto niya ng bloodbath, gusto nga niya matuluyan. Bakit? Dahil sa hearing na ginawa ng Kamara na walang kwenta ng Quadcom na itong mga aso ni Tamba, hindi naman siya makapagsalita. Dito, pwedeng magsalita si BP Sara Ng impeachment trial. Pero wala pa silang concrete schedule. Kailangan daw munang mag-focus sa first step para masimulan na ang pagko-convene ng impeachment court. May inirekomenda kasi si Senate Majority Leader Francis Tolentino na 19-day schedule para ma-expedite ang paglilitis.
Mula yan June 11 hanggang June 30, ang last day para litisin si VP Sara. Sa mga nagdaang impeachment kasi sa Senado, gaya ng kay dating Pangulong Joseph Estrada, inabot ito ng buwan. Sabi niya, June 11 up to June 30, pwedeng simulan at pwede nang matapos, 19 days. O, ano masasabi nila dyan? Sa kabila ng public pronouncements ni Escudero, wala pa raw formal schedule na napag-usapan sa loob ng Senado. Sana naman he tells us, either one by one or as a whole. Wala talaga kami yan. We cannot be just spotting the Senate floor. Hindi maganda yun. And it will look like we are chaotic as an institution. I'm sorry to say. Sa panig ni Escudero, naninindigan siyang hindi siya umiilag sa impeachment. Ang gusto raw niya, formality at kaayusan. Yan, kaya nga yan ang sinasabi ko, observe natin. Kasi nagagalit na maraming mga Pilipino na yan yung mga nababasa ko, mga nagme-message na nagpapataas lang ng presyo itong mga senador. Lalong-lalo na daw to si Cheese. Abangan muna natin. Anong titingnan natin? Consistency. Pag ang isang tao ay consistent, katulad ngayon, naninimbang si Cheese, kung hanggang sa dulo ay maninimbang yan, posibleng hindi naman nagpapataas ng presyo. Ganun lang siya talaga. Yan lang ang gusto niyang posisyon dyan sa impeachment. Pero pag bigla yang pumanig kila Ontiveros, alam na. Nagpapataas lang ng presyo. Diba? So yan lang ang titingnan natin. Hindi lang po kay Cheese Escudero. Sa lahat po ng senador na magiging judges dito sa impeachment trial. Hindi lang po sa mga senador. Sa lahat ng politiko. Makikita nyo naman yung pabago-bago. Ang susi dito yung consistency. Even sa aming mga vloggers, mahahalata mo agad sino ang bayad. Kasi paiba-iba. Ang stand niya, iba-iba. Depende kung asaan ang presyo. Kung sinong nakaupo, kung saan siya makakakuha ng proteksyon, at kung, lalo na yung maraming demanda ng mga vloggers, kung saan siya makakakuha ng proteksyon, lalo na yung mga vloggers na mga may bisyo, ang weakness niyan pera. Kasi kailangan nila masustain yung bisyo nila. Yung pabago-bago, kung asa ng pera nandun sila. And you will know. Lalo na dun sa mga talagang hardcore na talagang nakasubaybay sa politika. Alam nyo naman kung saan sino-sino. Hindi ko na kailangan ilatag sa inyong lahat. Alam nyo naman, public knowledge naman kung sino-sino itong mga politiko talagang naglalabas ng pera. Usually, andun sila. Even the vloggers. I don't fear that. I don't run away from that. In fact, that shows that we have a vibrant democracy. Ito'y tatapusin sa pamamagitan ng hindi suntukan o anuman, pero batuhan. Tiwala rin si Escudero na tuloy sa June 11 ang pagko-convene ng impeachment court. Ako nag-set doon sa pananaw at palagay ko, matutuloy yun hanggang sa pag-issue nga namin ng summons. Paglilinaw ni Escudero, dapat hindi ituon ang paglilitis laban sa Senate body. Sagot niya sa members of the Academe at ilang mga grupong kinukundina ang pagkaantala ng paglilitis. Hindi nila ito ginawa sa previous impeachment trials sa kasaysayan ng Pinas. At anya, hindi siya babase sa panig ng sinuman o anumang emosyon. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Ngayon, nasa bola na ng Senate plenary ang kapalaran ni VP Sara. And in the next 3 days, Huwag muna tayong kasi even magko-convene na sila sa Wednesday, marami pang usapin yan. Ayan, katulad niyan, si Bato, alam ko maghahain yan para ihinto ang impeachment. And maya-maya lang, talaga matinding badlitaktakan ang mangyayari dito. basag na ang katahimikan. Para sa agenda, Hannah Yan. So next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin si Tamba. Etong si Tamba na diktador na takot sa kalaban. Oo, hindi alam itong mama na to, ayaw nito ng kalaban. Ang gusto nito, alisin ang mga kalaban. Harasin ang mga kalaban. Tingnan po natin. Ito.
Hindi mahalaga sino ang pumirma sa Manifesto of Support para sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Hindi raw mahalaga kung sino ang sumuporta sa manifesto na sa pagsuporta ng pagiging House Speaker ni Tamba o pagsuporta sa kanya. Importante po 'yun. Yan po yung sinasabi nila hindi ito importante. Alam mo kung bakit? Ayaw nilang ma-identify kay Tamba. Kasi nga, meron na sumabog na baho eh. Binuking na sila ni Chanco. So alam naman nating lahat na pag ikaw ay sumusuporta kay Tamba, pinapaliguan ka ng pera. Ha? Ah, ah, sa pangalang nire-release yung pondo ng proyekto. Pero sa katunayan, pork barrel po. Lagay yan. Para kayo sumunod sa agenda ni Tamba. I-release namin yung pondo, yung pera para sa proyekto mo. Basta isulong mo yung linyada ko. Isulong mo yung direction ko. Hindi po ako may sabi niyan si Chanco. Kahit nga impeachment eh. Di ba? So ayaw nila malinya. Ayaw nila masabi na kami sumuporta kami sumusuporta kay Tamba. Yung iba tahimik lang. Bakit? Lalabas na mukha silang pera. And at the same time, nakita naman natin ang hagupit ng taong bayan. Marami po na nagkamaling sumuporta kay Tamba, yung mga tao nga dyan sa Quadcom, halos naubos sila. Bakit? Nagalit ang taong bayan sa kanila dahil sa pagsuporta nila kay Tamba. Sa 20th Congress, ito ang iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Nakaw yung anak ni Abante, ang ganda-ganda. Ay, si Princess! Parang hindi bagay sa'yo yung pangalan. But anyway, hindi raw importante yung kung sumuporta man sila kay Tamba or hindi. Talaga lang? Hindi sa pilitan? Niloloko nyo ba taong bayan? Anya sa Kamara, hindi sapilitan ang pagsuporta at kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan. Ito rin ay iginagalang na Una, hindi daw sapilitan ang pagsuporta kay Tamba. Prinsipyo daw. Hindi pinipilit. Pangalawa, kusang loob. Pangatlo. At iginagalang ng liderato. Pang-apat. Okay, sige. Tanong. Sino bang nakalaban ni Tamba diyan para siya yung naging congressman? Di ba wala? Anong sinasabi? Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ito ni BP Sara at sinabi din ni Tebes na ito si Tamba raw. Kung hindi ako nagkakamali isa sa kanila sabi niyan o silang dalawa nagsabi niya na ito raw si Tamba ayaw ng kalaban. Dahil gagawa niya ng paraan, lalagyan, tatakutin, kung ano man. Basta ayaw niya ng kalaban. Di ba nangyari? May kalaban ba siya nung tumakbo siyang congressman? Di ba wala? Ngayon din. Anong ginagawa nila kay BP Sara? Alam naman natin may pangarap. May pangarap na maging di umanong prime minister to si Tamba or presidente. May pangarap ito. At ang balakid sa pangarap ni Tamba ay si BP Sara. So sa madaling salita, si Tamba hindi kayang lumaban ng patas. Ang kaya ni Tamba, tanggalin ang kalaban. Dahil mahina po talagang nilalang yan si Tamba. Una, hindi minamahal ng tao.
ipokrito, mata pobre, anak mayamang napakataas na kala mo kung sinong napakagaling. Yeah. Ay hindi gusto ng taong bayan eh. Anong alam lang yan? Politika. Traditional politician yan. Trapo. Bayad dito, bayad doon, ayuda doon, tanggal dito, tanggal doon. Takot dito, takot doon. Yan si Tamba. Ang liderato ng House of Representatives na si Speaker Romualdez. Ginawa nito ang pahayag matapos na aminin ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi ito pumirma sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. O, hindi siya pumirma. Si Frasco hindi po pumirma sa suporta kay Tambaluslos. O, anong ginawa ni Tamba? Dagdag pa ni Attorney Abante, 285 ng mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez. Oh, 285 naman pala. Ilabas mo yung pangalan kung sino-sino yan mga yan. Oh, sinabi nyo rin yan eh. Ang dami nyo na nga suporta tungkol dun sa impeachment eh. May first complaint, hindi pumustro. May second complaint, hindi pumustro. May third complaint, hindi pumustro. Oh. Tapos nung nagkabayaran pala, ginawang pork barrel, biglang nagpustro. Sa madaling salita, walang suporta si Tamba. Ngayon, nagsasalita na naman kayo, may 285 na suporta. Totoo ba yan? Oh. Pero kahit na sabihin mo may 285 na suporta yan, ayaw pa rin yan. Gusto niyan, hawak niya sa liig. Pag hindi niya hawak sa liig ang congressman, ito. Kita mo anong ginawa kay Frasco. Para sa 20th Congress. At kabilang anya sa may matibay na suporta ang mga kinatawan ng distrito sa rehiyon ng Central Visayas. Yan mo, tiniwalag si Frasco sa NUP. Samantala, inihayag naman ni National Unity Party o NUP President at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte na itinitiwalag si Congressman Frasco mula sa partido. Ito ay dahil sa desisyon nitong huwag suportahan ng House Speaker. Kita mo? Itiniwalag dahil sa desisyon nito ayaw suportahan ng Speaker. Galing mismo sa inyo. Kahit ba sabihin natin na sa rules yan ng partido ninyo, kung kayo ay talagang nire-respeto nyo ang bawat member, kung talagang kayo ay hindi namimilit ng suporta, bakit ititiwalag nyo yung iba ng opinion sa inyo? Iba ang pagtingin sa politika. Sabi, pambihira naman, no? Tingnan nyo, kayo mismo, inaamin nyo na, kinokontradict nyo sarili niyo. Kayo mismo inaamin nyo, makasinungaling kayo. Paglabag umano ito sa opisyal na posisyon ng NUP na pagsuporta sa pagpapatuloy ng liderato sa Kamara. Wala pang reaksyon si Congressman Frasco sa akbang na ito ng kanyang partido. Rosalie. Di ba? Anong palusot? Di ba? Nasa ano yan? Nasa rules ng partido. Di ba? May kamay dyan si Tamba. Gaya na sinasabi nila. Walang nangyayari sa Kamara nang walang kamay si Tamba. Huwag niyo sasabihin na hindi yan ni Tamba. Hindi yan nakagustuhan ni Tamba. Hindi po pinipilit si Frasco sa sumuporta. Pero itiniwalag. O, di ba? Lahat naman. Parang si Marcos. Hindi, ayaw ko ng impeachment pero may impeachment. Ayaw ko ng EDCA pero nagka-EDCA. Ayaw ko ng ICC pero nagkaroon ng ICC. Yang sila magpinsan, hindi niya kaya panindigan. Weak yan dalawang yan. Hindi nila kayang panindigan yung kanilang gusto. Dahil alam nila yung kanilang gusto ay hindi maganda. Galawang itim. Galawang may masamang binabalak. Kasi kung maganda yan, paninindigan nila, magsasalita sila, hindi ko gusto yan, ginawa mo, mali yan. Mali yan. Wala eh. Tahimik, tapos yung ibang tao, magiging attack dog niya. Maya-maya, malalaman mo. Yung vlogger, may demanda na. Bakit? Galing kay Tamba. Yung isa, itinawalag. Bakit? Galing kay Tamba.
Yung isa, ginigipit. Bakit? Dahil kay Tamba. Iba sinasabi, iba ginagawa. Ganyan yung magpinsang Marcos at Tamba. O, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. Medyo may matinding binitawan to si Robin Padilla. At ito yung inaasahan natin. Siyempre, naantay ko pa siya. Today, sir. Today. Naantay ko pa po si Amy. Today, sir. Huwag mo nang antayin si Amy. Magulo lang yan si Amy. Huwag ka maniniwala dyan, Robin, kay Amy. Magulo yan, magulo. Naantay ko pa siya. Bakit, sir? Siyempre, Duterte kami. Alam mo yan ang gusto ko kay Robin. Duterte kami. Diretso. Hindi siya yung trapo. Yan yung sinasabi ko. Whether yung gusto mo tama or mali, huwag kang tumago sa palda ng spokesperson mo. Huwag kang tumago sa palda ng PCO mo. Huwag kang tumago sa palda ng mga kaalyado mo. Tayuan mo. Ano sabi ni Robin? Siyempre, Duterte kami. Ayan. Alam mo, eto meron ako mga hindi gustong desisyon ni Robin. Like yung kanyang pagsunod kay Amy. Yung kanyang pag-endorso kay Amy. Pero hindi mo matatawaran ang loyalty nito si Robin. Maaring hindi siya kasing talino nung iba, pero hindi mo matatawaran yung tapang nito. Yung paninindigan nito. Hindi siya kasing batikan at kagaling sa argumento ng mga ibang senador. Pero ito si Robin, hindi bayad. Hindi nagpapataas ng presyo. Alam mo kung si Robin ay itim o puti. Alam nyo, nung nakaraang eleksyon, lumabas po. May mga kakilala tayo, hindi ko na iisa-isahin dahil naging kaibigan ko na rin. No? May mga tumakbong senador na ang tataas sa survey. At pinipilit namin na manindigan. Dito ka o dito? Hindi namin pinipilit na ikaw ay kumampi sa Duterte. Ang pinipilit po namin, o siguro ay itinutulak, isinasuggest namin, you take your side. Kasi, sa gitna ng init ng problema ng Pilipinas, tapos tahimik ka sa isang tabi, hindi ka nagtitake ng side, ayaw ng Pilipino niyan. Mas gugustuhin pa namin sabihin mong NPA ka, dilaw ka, maka-Marcos ka, maka-Duterte ka, but you take your side. You don't keep quiet sa mga maiinit, mga napapanahon, controversial issues. Pag tumahimik ka na dyan at wala kang side, you are just protecting your survey. At nakita natin nung nakaraang eleksyon, bumagsak yung matataas, bumagsak. Bakit? Nanahimik. Hindi ko alam kung naniniguro, hindi ko alam kung nabigyan ng pera, hindi ko alam kung natakot, hindi ko alam kung sa tingin nila panalo na sila. But at the end of the day, ayaw ng tao ang nagsasayaw sa gitna. Iba po ito si Robin. Alam mo kung itim, itim. Alam mo kung puti, puti. Ito, isasama nyo na po, yung kay San Bato. Naantay ko pa sila. Sa isa na lang po. Sir, kinonsult nyo si VP Sara tungkol Wala.
Wala. Kailan? Wala siyang rent dito. Sen, ilan po kayo, bali, ilan po kayo na magiging author po ng resolution? Ako lang. Ako lang, resolution ko lang. Tapos ilan Ito, may resolution na ipapahinto, no? In my opinion, na hindi talaga sila pabor sa gagawing na impeachment. po yung nakuha yung Wala support pa. na so far? Relax lang mga boss, wala pa. Hindi pa nila nababasa, wala pa. Iba yung sa inyo, sir. Iba yung sa inyo kay Senator Bato. Oo, iba, magkakaiba kami. Magkakaiba, meron siyang draft and si Bato, yan yung sinasabi natin na marami pang balitaktakan mangyayari dito bago matuloy itong impeachment. And tingnan natin. Hindi naman kami nag-uusap-usap, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So hindi yung Duterte move, sir, yung Kami ang Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun. Yan yung sasabi ko. Andyan siya. Mali o tama sa tingin ng ibang tao, matapang. Hindi sasabihin ko ayaw ko sa impeachment pero gusto. Ayaw ko sa ICC. Hindi ko papapasukin ng ICC. Pero pinapasok. Duwag yung mga ganong tao. Diba? Tapos nagtatago sa spokesman, sa spokesperson nila. Sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Again, sana ang Pilipino, pati na rin sa mga bumoboto sa darating na eleksyon, alam naman natin nagkatayaan nitong 2025. Talagang matindi nangyari ngayon, no? Yung even nga yung mga boto ni Pastor, sinasabi na napunta na sa mga 12 million votes, napunta pinaghatian ni Bam Aquino at ni Kiko. Alam naman natin kahit wala sila sa survey, alam din naman natin na pinanalo yan dahil kailangan ng pula na kaalyadong dilaw. Kaya nga takot ang COMELEC for recount, no? So, but alam mo, in any case, no, yung pagboto na yan, na nagka-problema tayo talaga dyan, masalimuot yan, no? Agaya ng sabi ko, ang tao doon na pupunta sa may paninindigan, no? Yung talagang doon sila. Yung kitang-kita mo na gaya itong si Robin. Yung sinasabi ni Robin na kahit sunugin niyo ako ngayon, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Ito po ang itataksa na ganito tayong tumingin sa kandidato. Very important yung consistency. Yung tao hindi pa iba-iba, gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Dahil pag paiba-iba yung tao na yan, trapo, politiko. Ang gusto natin hindi politiko, hindi trapo, hindi traditional politician, kung hindi leader. Kasi malalaman mo naman I-observe nyo yung mga nanalo ngayon. 'Di ba? Gaya ni Kiko, palabas-labas sa palabas-labas diyan, kunwari kumakain, nagkakamay, humihigop ng sabaw. Ginagawa niya ba ulit ngayon? Sila Bongo, nakikita ko lumalabas, gano'n pa rin. Kung ano sila ginagawa, kumakain pa rin. Pinapakita nila simpleng pagkain, simpleng pamumuhay, no? Alam mo, kung ano yung ginagawa nila before sila manalo, at kahit manalo na, ganun pa rin. Hindi katulad nung iba na pag nanalo, iba na. Yung iba naman, sabi tutulong. Tumutulong sa taong bayan, pero nung natalo, huminto na ang pagtulong. Mali din yun.
dapat kung talagang gusto mong tumulong, matalo, manalo, tumutulong ka pa rin. Again, anong babalikan ko? Consistency. Ano sila before the election, dapat ganun din sila after the election. Yung paninindigan nila, yun. Yun na yun. Di ba? So matuto. Kaya ako, sa sinasabi dito ni Robin Padilla, saludo ako. Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun, sa sarili ko. Pero Senator, yung inyong resolution is to dismiss the impeachment case. Siyempre. Ano pong Di ba? Diretso na. Sinabi na niya. Siyempre, ang resolution niya to dismiss the impeachment case. Paano po, Senator, po magiging basis po nung Ayan. So, salute sa iyo, Robin Padilla. Hanggang dyan na lang po muna tayo at abangan nyo po ang mga susunod na vlog ko. Muli po ay since nanggaling ako sa Amerika ay hindi po tayo masyado nagiging active dahil nagkaroon pa ako ng jet lag. No, but starting today talaga pong magiging consistent na po. No? So sana yung mga kababayan natin, huwag nyo pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Pagkakita nyo pa lang, and sana dun sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Maraming salamat po. God bless everyone.